Para po ito sa mga walang may a-upload na video. Kung sakali man po nagkaroon tayo ng karamdaman, hindi tayo makapag-record, wala tayong reserbang video sa gallery natin na po pwede nating i-upload, ganito po ang gawin natin para ma-detect ni Meta na consistent pa rin po tayo at dire-diretso ang activity natin sa ating account. Yung mga lumang video po natin na nai-upload, i-share po uli natin. So sundan lang po ninyo ito. Puntahan po mismo natin ang ating profile. I-click po natin yan. Diyan po sa gilid, makikita po natin yung Reels. I-click po natin. Andyan po ang lahat ng ating mga video sa Reels. Yung medyo matagal na at kakaunti po ang views, i-share natin to mga idol. Para madagdagan pa rin po ang views nito at ma-detect pa rin po ng system ni Meta na continue pa rin po ang activity natin sa araw na ito. Para makaiwas tayo na magkaroon ng warning ang ating account, magkaroon ng mga restriction at mga violation, para makaiwas tayo na makalabag sa partner monetization policy at content monetization policy at ma-monetize ang ating account mga idol, wag na wag po nating gagawin ito. Yung kukuha tayo ng video sa ibang mga social media apps or kahit mismo sa Facebook na hindi natin sariling video na i-upload po natin, maaari po tayong magkaroon ng restriction. Maaaring ma-copyright po ito, magkaroon lang tayo ng violation. Hanggat nasa account natin yan, hindi tayo mamomonetize. Tandaan po natin ito mga idol. Original content ang kailangan. Mga salitang naghahatid po ng pagtatalo or nagpo-provoke ng gulo o away o di pagkakaunawaan. Mapapost man po yan written or mapakontent man natin na video o di kaya mapalive. Mag-ingat po tayo sa mga ganitong salita. Alam naman po natin na napakahigpit po ni Facebook sa bagay na yan. Magbibigay po ako ng mga ilang halimbawa mga lodi. Basahin nyo na lang po itong nasa screen. Binaliktad ko lang po yan. Basahin nyo na lang po pabaliktad. Huwag nyo pong i-comment yan. Huwag nyo ipopost yung mga ganyan. Huwag kayong magko-content na meron kayong mga ganyang sinasabi o kaya sa pagla-live natin. Yung pang-apat po dyan, ikina-demonetize ng isang kilalang content creator na mayroong 1 million followers. Hindi na po siya kumita dahil sa salita na yan. Si Facebook po ang nagbibigay ng top fan badge sa ating mga kapwa content creator. At para magkaroon sila ng top fan badge na mula po sa atin, dapat naka-on po ito sa settings ng ating mga account. Papaano po ito mga lodi? Sundan nyo po ang video na ito. Puntahan po natin ang ating profile. I-click po natin yung professional dashboard. Sa tools, hanapin natin yung fan engagement. I-click natin yan. Makikita natin yung top fan at saka rising fan. Dapat naka-on po ito idol.